So, ayan. A day in my life as a psych student. Hindi pa alam ang kanyang future. Fourth year college na yan siya. So, ayan, samahan niyo ako sa kung anong mangyayari sa araw ko. Alam niyo ba guys, sobra ko itong pinag-isipan. Like, sobra ko pinag-isipan kung itutuloy ko ba itong a day in my life. Pero, tinuloy ko din naman. Kasi, alam mo na, wala rin naman ako magawa sa buhay ko. Kaya, ayan. So, ayan, nagpe-prepare na ako dyan. Kasi, wag OA. Kasi, alauna pa naman, alauna, nag-alarm na yung alarm clock ko. Pero, ang pasok talaga is 5:30. Kailangan ko lang talagang mag-asikaso ng maaga. Kasi, alam niyo naman, mga bakla, saan pa yung escalan ko, nabalik chest. Kailangan alas 3. Paalis na ako. Ganun kalayo siya na ako. Yan, diba ginusto mo yan? Huwag ka mag-inarte. Walang transition mangyayari. Ay na agad, nakaligo na para mag-ready mag-makeup. Ayan ang pinaka-paborito ko sa lahat, ang get ready with me. Tapos na ako skin prep dyan So ayan, ang ginagawa ko lang naman, foundation, kilay, tapos mascara, blush on, and then lipstick. Ganun lang yung ko, parang routine ko kapag pumapasok. Alam niyo ba? Nakakapagod siya mag-makeup, kaya nag-invest na lang ako sa skincare. Pero di ko alam kung tumatalaw yung skincare sa akin. Kasi lalo ko nagkakatigawat mga ate ko. Ayan. Pero syempre, di ba? Pag maarte ka, kailangan lahat gagawin mo para umayos ang mukha mo. May umayos ba? Wala. Alam nyo ba? Sa pag-makeup, sobrang ang bagal ko talaga. Inuurasan ko yan. Umaabot siya ng 1 hour. Hindi ko alam kung paano umabot ng 1 hour yan. Sobrang anti lang naman ng mga nilalagay ko sa mukha ko. Kung masyado lang kasi akong, alam nyo, dami kong, pag may nakita akong isang bagay, gagawin ko yun kahit di pa ako tapos sa isa. Ganon. Kaya hindi siguro natatapos ate. Hindi ako mapakali. Kaya yung mga nakakasabay ko sa pagpasok, kulang na lang siguro, kutungan na lang ako kasi minsan late ako ganyan. Pero hindi ko nino-normalize na malita. Minsan lang yun. Minsan lang ha. Minsan lang. Ayan, transition na sa jeep. Todo ayos pa ako ng bangs ko dyan. Para plakado. Wala, nasira lang din sa jeep. Sino ba kasing ang magbabangs, di ba? Sa jeep, alam mo namang wala kang sasakyan, talaga naman. At sa wakas, nakarating na rin sa Novaliches. Kung saan, syempre, didiretso ko 7-Eleven. 7-Eleven lang bumubuhay sa akin bilang estudyante. Tapos yung lucky day. Yan na bumubuhay sa akin, guys. Di ko alam kung malas ba yung kasama ko ngayon. Ate, paano ba naman yung kape niya? Natapon. Grabe. Ang ginawa niya kasi dun sa cup, pinukpok niya ng pinukpok. Tapos hindi niya na napansin. Nabutas pala yung cup. Ayun, nilagyan niya ng kape. Tagas. Buti na lang yung mga crew sa 7-Eleven, mabait. So, binigyan siya ng another cup. Kaso nga lang, ano pa ilalagay dun, di ba? Wala na. Pero bumili siya. Huwag kayo mag-alala, nakainom siya ng Lucky Day. Pare-pares kasi kami niyan. Hindi kami nabubuhay kapag hindi kami nakakainom ng Lucky Day bago yung klase namin. So, kailangan talaga namin dumaan sa 7-Eleven. Pero actually, yung 7-Eleven kasi dyan, sobrang lapit lang sa school namin. So, doon talaga kami tumatambay, bumibili, ganyan. Lalo na minsan, hindi namin bet yung pagkain sa kantin. Kaya lalabas na lang kami dun sa 7-Eleven. Diba? Sa part niya, nakikita nyo, parang pasuko na ako dyan. Lagi kaming sa fourth floor, ate. Hindi ko alam. Para kami pinaparusahan araw-araw. Pero sige, go lang. Slay lang dapat. Ganyan. Hindi ko nga alam paano natatagalan ng mga ababiyang hagdan Pero kay rebels lang. Mga strong independent women naman kasi kami. Actually, ang ginawa lang namin talaga ng araw na yan is nakinig kay Doc sa mga announcement niya and ano pa yung mga susunod na mga events na mangyayari. Ano yung mga dapat namin gawin kapag nag-OJT na kami. Ayun lang naman yung mga sinabi niya. Kaya, hindi niya na pinatagal yung klase, guys. Pinauwi niya rin naman kami ng maaga. O diba, hindi naman halatang masaya kami na maaga kami uuwi. Pero actually, kumakanta kasi kami niyan. Nagpasimuno yung mayor namin na kumanta, kaya sinabayan namin. Syempre, girls thing, bago umuwi, magsi-CR muna yan. Sa part na yan, nagkakatuwaan kami, kinakantahan pa ako ni Mama Marie. Tawagin na natin siya sa pangalang Mama Marie. Ayan, nagulat ako kasi yung bakal biglang gumalaw. Maluwag pala. Tapos inaasar pa ako ni Mama Marie na sinira ko daw. Ay, lakas ko naman dyan, nak. Gusto niyo ba marinig kung ano yung pinapagawa niya sa akin? Lagay ko dito. So, ayun, narinig nyo na kung anong kinakanta niya. Kaya ang ginawa namin, nagkape na lang kami para manahimik siya. Ayun, kasi sobrang lamig ng boses niya. Grabe. Hindi namin kinakaya. Sobrang lamig. Pagkatapos namin bumili ng kape, muna kami, tumambay muna kami sa SM, tapos naglibot-libot. Tapos nagulat kami. Nagpapatay na ng ilaw yung SM. Pasarado na pala sila. Di namin namalayan yung oras. Tapos, yung dalawang kasama, hindi na rin alam kung saan yung palabas. Lalo na ako. Di naman ako dyan, suki. Pero, nag-trust na lang ako sa kanila. Ayun, nagtanong sila sa guard, di ba? Araw-araw yan silang dalawa dyan sa SM Purview. Pero naligaw pa, di ba? Apakagaling. Sa hinaba-haba ng nilakad at inikot namin, sa wakas, pauwi na rin ako. Nakasakay na rin ako ng jeep, papuntang Sandigan. Tapos nakarating na rin naman ako sa Ampit. Ang lesson for today ay wala! Joke lang, huwag kayo magpapalit, tsaka mag-aral ng mabuti. Ayun, bawal umabsent. Kahit mahirap yung hagdan, akyatin, pumasok, huwag maging tamad. Yun lang.